study claims that the focus and attention span of today's generation can be compared to the attention span of a goldfish, which is just 8 seconds. Will you be able to finish this video and prove that your attention span is not of a goldfish? Let's find out. Yo! It's your girl Isha, and for today's video ay... Ano sasabihin ko? Oh my God! Wow! For today's video ay makakasama natin ang ating 3D barkadas. Hali kayo! Everybody, pakilala kayo? Hi! This is Angelo. And I'm Mary Ann. And of course, syempre, andito ang ating videographer. And I'm Princess Vergara. Ayan, mukha naman siya nakita. So today ay gagawin namin ang aming campus tour at magiging bulsuan for a day kayo, Bustos Campus Edition. Tara! Let's go! Ayan, nandito po tayo ngayon sa ating Pancho Hall. Alam mo ba, partner, fun fact, na this Pancho Hall, it was named after our late Congressman, Theodore Tito Pancho. Ops. Muli na naman yung sabi ni Google, hay nako, hindi talaga yun si Chodoro. Well, si Congressman Pedro Pancho talaga siya, based na rin kay Doc Edith, na isa na rin sa pinakamatagal dito sa Bustos Campus. Well, ang ating lesson learned for that is maging data literate at i-confirm muna ang facts bago ito gamitin. Ayon na rin sa Data and Information Literacy lesson dito sa ating Technology for Teaching and Learning 1. In which yung family nila ang tumulong para ma-establish itong ating Pancho Hall dito sa ating Bustos Campus. Talaga, partner? Yes, partner. Also, alam mo ba na itong building na to ang pinakamalaki at pinakamatandang building sa Bustos Campus? Yes, partner, that's right. And alam mo ba, balita ko rin na this building is where most of the learnings here in Bustos Campus happens. Talaga ba, partner? Yes. Sige nga, halika, silipin natin. Let's go! Ayan, so makikita dito sa Pancho Hall ang iba't ibang uri ng classroom at offices gaya ng science laboratories, laboratory equipment room, LSE office, guidance office, computer rooms at office ng student publication which is the forerunner. Makikita rin dito sa Pancho Hall ang Maintenance and Utility Room, Drafting Room, Ergonomic Room, Home Economics Laboratory, and of course, ang ating library. What? Ngayon naman, nandito tayo sa admin building, kung saan makikita natin ang ibang offices na kailangan sa isang campus. Nandyan ang admissions office, accounting office, cashier's office, at registrar, na kung saan nandito sila sa first floor. Sa second floor naman, doon naman natin matatagpuan ang dean's office at iba't ibang offices ng department heads. Tapos, sa third floor, nandun din ang mga offices ng faculty or ng ating mga teachers. Tara! Dito ang Dean's Office, ang Entrepreneurship, ang Industrial Technology, Information Technology, Bachelor of Science Administration, ang Conference Room, Computer Engineering, Industrial Engineering, and
languages, and social departments. At dito naman, ang Internal Quality Assurance Office. Nandito naman sa aking likuran ang faculty room. Pero, students are not allowed. So, oops, off limits yan. O yan, dyan pala kayo. Mula dito sa ating admin building, makikita natin yung mga business student na nagdadaos ng kanilang business implementation. At doon naman sa gilid, ay makikita natin yung ating activity center. Ngayon, nandito tayo sa activity center, kung saan ginaganap ang iba't ibang events and activities. Minsan, pagka walang events, ginagamit ito ng mga PE student para sila yung mag-practice. Makikita sa aking likuran ng ating hangar kung saan ang iba't ibang rooms dito ay ginagamit ng iba't ibang department din. Minsan ginagamit ito ng mga engineering department, industrial technology department, minsan ng business administration and entrepreneurship. Ang hangar din ay dating stage or activity center ng ating Bustos campus. However, hindi na siya ginagamit since meron na tayo newly refurbished or newly built na activity center. Kaya sa ngayon, ginawa na lang itong tambakan ng mga silya at mga desk. Minsan naman, ginagamit din ito bilang tambayan ng ating mga kapwa-bulsuan dahil malamig dito sa ating hangar. And now, dito naman tayo ngayon sa CBA building, which is dito matatagpuan yung mga business administration, yung mga entrepreneurship, and also makikita rin dito yung mga offices ng organization nila. And now, nandito naman tayo ngayon sa 4th floor ng CBA building na kung saan dito mostly ginaganap din yung mga activities ng mga students since hindi nila kayang i-accommodate or hindi kayang i-accommodate ng AV or especially during summertime dahil hindi naman linid sa kaalaman ng iba na ang CBA building ay mostly air-conditionized. Ayan. So ngayon, nakikita natin dito yung mga views. Diba kapansin-pansin na napakaaliwalas ng building na ito, which is makikita nyo rin dito yung mga building ng ating Bustos campus. Ayan. Diba napakaganda? Ngayon naman ay nandito tayo sa infirmary. Para saan ba ito, partner? Ang infirmary is dito natin kinikater yung mga nangangailangan when it comes to health. Meron din tayo dito nagbibigay sila ng gamot, nagpapahinga, and also pwede rin dito yung mga nagbe-breastfeed. Ay, sakto, partner. Kailangan ko mag-nebulizer. Tara, pasok tayo. After a long and very exhausting and tiring day at school, what do you think is the best thing to do, mga ka-3D Barkada? Ano pa? Edi, Gumala! So, hi again everyone! So, nandito kami ngayon sa EDRA Coffee World kasama ang ating 3D Barkada, which is located sa tapat ni St. Padre Pio ng Baliwag City, Bulacan. So, today ay ang gagawin namin ay magchikahan at kulitan. Kaya halika, samahan mo kami. Let's go! Sama kayo! Ayan, as you can see guys, we're currently here inside the EDRA Coffee Road. And let's have a quick drink check muna, no? So, I'll start. I have here a matcha latte, which is hot, pero hindi na siya ganun ka-hot kasi kanina pa siya. Okay. Ikaw, how about you, Keisha? What's your drink for today? So, I have here a watermelon lychee since bawas na siya. Napakainit kasi kanina. True, super Ikaw, Ate init Mary today. Ann. So, sa akin naman is meron naman akong chocolate flavor ng hot coffee. Wala naman sa pag-inom talaga. Anyway, kung napapansin nyo, kulang tayo for today. Wala na naman ang ating videographer earlier, no? Unfortunately, kasi nagkaroon siya ng medical related concern. So, ayun, kailangan niya umuwi rin ng maaga. Well, says you don't have to worry. Hintayin ka naman namin. Get well soon, okay? Let's proceed with our questions for today. Tanungin ko muna kayo sa naging experience nyo sa ating recently concluded na or almost concluded na field study. Ako muna? Yes, go on. Ayan. So, syempre, sobrang saya
marami din ako natutunan ng mga magagamit ko, especially sa exactly. 4th year. Yan, sa practice teaching ngayon. Nag-enjoy naman ako. Naranasan ko din dito yung mga nagdi-discuss ako, which is malaking tulong siya sa 4th year, especially, di ba? I totally agree. Sa akin naman, yung katulad lang din ng kay Krisha, as nagkakaroon kami ng bonding ng mga student ko minsan pagka walang klase. Siyempre, marami ka rin matututunan talaga, lalo na pagka nagtuturo yung city mo talaga. Or your cooperating teacher. Well, sa akin naman, feeling ko bumalik ako ng pagka-high school. Ay, sa totoo lang. Diba? Oh. It brings nostalgia. Oh my God! During your field study observation, ano yung mga, sa tingin nyo, nagpo-fall sa category ng 21st century education challenges natin? Siguro nandito yung mga issue. Of course, sa 21st century education, nandito napapasok yung based sa nakita ko, syempre, Yes. dito na pumapasok yung students' dependency nila sa technology. Ayan. Isa sa mga issue yun. So, Yes, Sa akin naman, as a future educator, ang tingin ko sa issue ng mga student is yung digital divide. Kasi, more on yung iba naman kasi hindi natin nakikita na wala silang hawak ng cellphone. Tapos yung iba naman is Exactly. cellphone, di ba? Oo. I totally agree with you. Ikaw, Krishaline, can you please elaborate yung technology dependency ng mga Yeah, students. yeah, Ayan, that's i-elaborate natin. So, isa dito yung, syempre, as a student also, nakadepende na tayo sa mga artificial intelligence. Dito na pumapasok yung mga AI nga, yung Yes, mga AI ChatGPT. So, yung, instead na nag-iisip tayo ng mga answer, pinapasagot na lang natin sa kanila, which is wrong. Kasi wala tayong natututunan sa ganun. Yes, oo. Kasi sobrang dependent na natin, no? Oo. Ako naman, napansin ko dun sa mga students namin doon, sa my operating school ko, which is, wala silang focus or yung attention span nila, hindi ganun ka-lengthy, kagaan like dun sa generation natin, na medyo mahaba pa yung attention span. Kumbaga yung focus nila, medyo faulty na siya. Siguro din siya, brought in din siya ng search ng mga short-form contents, nabababad sila sa mga TikTok, IG Reels, mga FB Reels. Kaya, syempre, tayo rin naman, nabababad rin naman tayo sa mga ganong forms, diba? Pero, I think, we should strike balance kung paano natin iti-take yung mga ganong type ng media. And, of course, maging resilient tayo para hindi maka-affect yun sa sa focus natin in general. Bilang estudyante rin, and also, a future educator as well. Of course. Diba? Sa akin naman kasi, yung issue naman sa akin, di ba, is yung digital divide. Ang nakikita kong problema doon is, di ba, yung ibang estudyante is, wala silang mga internet connection. Tapos yung iba naman, may mga cellphone, di ba? Hindi naman kasi lahat ng student is may kakayahan na bumili ng mga gadgets na gano'n. So, ayun lang yung mga nakikita ko na mga issue. Yes. Ngayon, na nabanggit natin yung mga ganitong issue, bilang mga future educators, ano sa tingin niyo yung mga ways na magagawa natin or anong possible na mga solution na may present natin para kahit pa paano makombat natin yung mga ganitong problema ng 21st century education? Ano ba sa akin? Siguro yung promote natin yung digital break, like yung mga technology breaks, ayan. Oo, associated sa mga health break natin. No? Diba? Kailangan natin yun. Kasi syempre nakakasira din kasi ng mental health ng paggamit ng technology, yung mga overuse. Yung too much, diba? Yes, anything that is too much can be which is harmful sa atin for everyone. Diba? Kasi malaking tulong yun para nga ma-improve natin yung academic performance natin, of course. Exactly. And also yung mental health natin is maayos natin siya. So, ang naiisip kong solution is magkaroon yung school ng offline learning or yung module para naman makahabol yung mga student na nahihirapan. Pero as a future educator, ano yung i-implement mo na solution? So, siguro yung magkakaroon na lang sila ng module para sa mga student na talaga nahihirapan. Oo. Or yung mga student na wala talagang internet connection. Parang mga alternative delivery modes, no? Well, sa akin naman sa focus, dahil, ayun nga, medyo, struggling sila with their focus. Tatry ko as much as possible maging entertaining and interactive yung lesson and hindi siya ganun ka-lengthy. Para, contain din yung focus nila or yung attention span nila. Yung lesson is mag-fit lang doon.
sa attention span nila, di ba? Yes. Parang hindi siya ganun kahaba, pero matututo pa rin sila. Totoo. Pwede naman din namin siyang isunk yung mga lessons para hindi sila mawala agad sa focus. What do you think would be the possible outcome or output ng mga solution nyo na naisip kanina? So, yun nga, yung parang sinabi ko lang din kanina, mas may improve yung academic performance ng mga students and also mas mai-improve yung mental health nila. Katulad na yung sinabi ko kanina, yung pagkakaroon ng sa school na pagkakaroon ng module para mas makakatulong talaga sa student na nahihirapan talaga or wala talagang sapat na internet connection. Kumbaga, magkakaroon sila ng equal opportunity. Pwede rin naman sa magkaroon yung isang school ng parang lab, gano'n, may merong mga computer. Totoo. Para kung sa ganun man, yung mga kailangan gumawa ng assignment is pwede na silang gumawa doon sa loob ng isang Kagaya sa actually, alam nyo ba, kagaya sa atin, sa library natin, sa Bustos Campus, meron tayong doon, mga available na computers. Kung pwede tayong manghiram kung wala tayong available na laptop. Pwede tayong doon gumawa ng mga assignments natin or na kailangan ng high-end na computer kasi high-end naman yung mga computer natin. Buti na lang, no? Kasi sa akin naman, sa focus naman, yung mga student, di ba, kapag nakakapag-present tayo or nakapag-present ako as a future educator ng mga interactive na lessons, yung attention span nila, mas magiging attentive sila, no? And hindi sila ganun ma-overwhelm sa mga lessons. And magiging motivated sila. And that way din, makadevelop sila ng better na study habits, together with stronger self-control or discipline. And overall, makaka-improve yun ng kanilang academic performance, no? Agree ako dyan. Ayun. And now, for our last question, what do you think will be, or ano yung sa tingin nyo na mga resources na available para ma-accomplish natin yung mga na-post natin mga solutions kanina regarding the 21st century challenges? Siguro, yung sa akin, since kasama din yung time management sa digital dependency na inaano natin, siguro yung gamitin na rin natin sa tama yung digital or yung technology. Like sa paggamit ng mga Google Classroom, yung mga Notion para sa time management. Kasi malaking tulong yun eh. Kumbaga, ginagamit ko kasi siya personally sa i-schedule ng mga gagawin ko. Ayan. So, ako naman, with my post solution, may mga resources naman tayong available. Like, yung para maging interactive yung class, meron tayong Kahoot, meron din tayong available, marami tayong available na mga educational videos online sa YouTube, available naman siya. And kung feeling naman ng student is super disruptive na nung kanyang pag-ikli ng kanyang attention span, may mga available naman tayong mga guidance counselors to help them as well. And isa pa, pwede rin silang lumapit, pwede rin silang makipag-usap sa akin kung kailangan nila ng support. I can also give them advice kung paano ako personally kasi nag-struggle din ako with my focus. So, ayun, nagkakat ako ng use ng social media and pwede ko rin silang payuhan kung paano yung effective way para makapag-deal sila sa kaiklian or dun sa shortness ng attention span. By the way guys, kung nakaabot kayo sa part ng video namin na to, that only proves na yung attention span nyo is better than of a goldfish. Comment below yung phrase na 21st century education to let us know na nakaabot kayo sa part na to ng video namin. Ayan, so dito na nagtatapos ang aming video. I hope na may natutunan kayo simula sa aming campus tour. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell below para updated kayo sa aming video. Bye! Bye guys!